mga kapatid at mga kaibigan, anuman ang ating lahi o ang ating wika, saan man tayong lugar naroon, tanggapin natin sama-sama ang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ating nalalaman, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo ay tunay na bayan ng ating Diyos kung ating patuloy na patututuhanan o sasaksihan ang pagkabuhay na mabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang Espiritu ng Diyos na ating patuloy na ipinagsisigawan sa buong sanlibutan, at ito ang Espiritu na kinikilala ng Diyos Ama sa kanyang banal na lulukan upang tayo mga tawag nga na tunay na mga anak ng Diyos. Tayo ang bayan ng Diyos, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya nga tayo mga kapatid at mga kaibigan, tayo ang kanyang bayan na itinayo mismo ng ating Panginoon, at ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Masdan natin mga kapatid at mga kaibigan ang ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang buong kaluwalhatian ay ipinahayag sa atin ang isang dakila at banal na larawan ng kanyang Ama nang siya'y buhay magmuling ito sa ikatlong araw. Kaya si Haring David sa kanyang kapanahunan, sa kanyang buong kaluwalhatian bilang hari, lahat ng mga bagay ay nasa sa kanya. Lahat ng nakikita, mga tao, mga hayop, lahat ng mga bagay sa kaharian ay ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Dadakwat isang bagay ang kanyang hinilin, mga kapatid at mga kaibigan. Ito ang isinamo niya sa Panginoon. Sinabi niya, mga kapatid, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magpusisa sa kanyang templo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Basidhing pagnanais, mga kapatid, ni Haring David sa kanyang kapanahunan na makatahan sa bahay ng Panginoon. Tayo ang ginawang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kung sumasa atin ang Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ang tahanan ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit patuloy natin itaas ang dakilang kaluwalhatian at pagpupuri at pagpapasalamat sa nag-iisang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. There is no God like Thee. Ipahayag natin ang nag-iisang Diyos na tunay. There is no God like Thee. In heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord.
you, God. We praise your name, Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Purihin ang nag-iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa buong kapighatian ni Haring David, sa gitna ng pagsubok ng mga laban ng mga hilahin, siya'y naging mananagumpay sapagkat sumasa kanya ang ating Panginoon Diyos. Isang bagay na sumasa atin din ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, kaya kung inawit ito ni Haring David, ito'y marapat awitin natin lahat bilang bahagi ng isang bayan na mananagumpay sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress of my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt trust. His truth shall be thy shield and buckler. To Thee only, God, our Savior, yes, in Him will I trust. Oh,
Kristo at ipagpasalamat mga kapatid. Salamat sa iyo aming Ama. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan, patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Tayong lahat mga kapatid ay patuloy na magsitalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, Diyos ng habag, Diyos ng kapayapaan, Diyos na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, tunay na Panginoon na ang lahat ng kaluwalhatian, pagpupuri at pagtakila ay tinataas namin sa iyo sa iyong banal na lupa. Amen. Salamat Panginoon sapagkat kami na iyong bayan, ang iyong banal na bundok ng Sayon, na ginawa mong tahanan sa Espiritu ng mga mananampalataya na nagpapakto sa ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Tunay nga Panginoon na nagagala kami magpasalamat at magpuri sa iyo sapagkat ang iyong pagpapala ng kapayapaan ay iginawad mo sa aming puso't isipan, kung gaya't kami naman ay patuloy na may buong kagalakang naghihintay sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo. Ang kapayapaan, Panginoon, ay patuloy na nahahanda upang ipagkaloob mo sa buong sanlibutan sa lahat ng nagsisihanap ng iyong katwiran, upang ang bawat isa na nagsisihanap na ito, tunay nga Panginoon, ay patuloy mong gawing tahanan sa katwiran sa pamamagitan ng ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Nagagala kami, Panginoon, sa iyong mga lingkod na patuloy mong ginagamit ng dalising ng sangkapan upang ang iyong katwiran ay maipahayag sa buong sanlibutan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lukluhan, magbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang pagbati po namin ay bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kapayapaan po ay sa ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Tayo pong lahat ay iniimbitahan ng ating Panginoong Kristo. Tayong lahat ay tinatawag na. Tayong lahat ay pinipili niya na upang makinig. Ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin mabuti at matapos natin maunawaan, ilagat na po natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta
at patotoo ng mga banal na apostol. Amen. Kaya po tayo iniimbitahan mga kapatid at mga kaibigan, nasusulat po sa Book of Galatia chapter 4 verse 3 and 4 na tayo pong lahat ay naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. So maliwanag po ba? Kaya tayo iniimbitahan lahat, kaya tayo tinatawag lahat, kaya tayo hinihirap lahat. Dahil talagang mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Sadyang nalito na ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan sa maraming mga bansa sa dumating na salot na lumilikol sa ating buhay. Maliwanag po ba? Sadyang nagkaroon ng kalituhan, ng kahirapan, ng kaguluhan, nagpapanik na ang mga tao, sadyang natatakot na sa dumating na salot na pumapatay pagdating sa laman. Maliwanag po ba? So, kaya naman tayo iniimbitahan, naligaw tayo ng paniniwala, naalipin tayo ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya napakadakila ng imbitasyon ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Dahil tayo ay naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan, naalipin tayo ng paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan upang tayo ay linisin na sa maruming paniniwala ng sanlibutan. Lahat tayo ay naalipin at naligaw ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Ang pagsisisihan po natin kasalanan, naligaw tayo ng paniniwala sa sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Marunong man, mayaman man, mahirap man, mangmang man, marunong man, iniimbitahan po tayong lahat. Wala pong exempted sa imbitasyon. Wala pong exempted, walang diskriminasyon ang imbitasyon ng ating tagapagligtas. Sapagkat talagang napakapanganib na ng panahon ng kawakasan. So, meron pong isinugo na manggagamot na pagtitiwalaan natin ng tapat na siya lang yung magpapagaling ng anumang mga kabalisahan. Siya lang ang mag-aalis ng kalituhan natin at kabagabagan sa sanlibutan ito. Ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya yung nag-iimbita na paglalagakan natin ang paniniwala na magbibigay siya ng kapayapaan at panatagan sa ating lahat ngayon sa panahon ng kawakasan. Maliwanag po ba sa lahat ng mga tinatawag na inipili, inihirang na ng ating Panginoong Jesucristo? Tatandaan po natin, hindi sa ating sarili tayo maglilinis sa paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Meron pong sinalita ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natupad yung hula at humirang ang tagapagligtas ng mga magpapatibay at magpapatotoo dun sa katunayan ng kanyang ginawa na siya yung nagsakripisyo sa kasalanan ng marami sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Kaya napakadakila ng imbitasyon niya sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at mga kaibigan. Huwag natin na iasa sa mga bagay na nakikita o sa karunungan ng sanlibutan yung kaligtasan natin. Maliwanag po ba? Amen. Kundi ito'y itiwala natin sa paniniwala natin na ang Panginoon Diyos ang dumalang ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita. At sa pamamagitan din ng salita, ng hula ng mga banal na propeta, na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang Panginoong Jesucristo lang po ang paglagakan natin ng paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Hindi doon sa mga karunungan ng tao, hindi po tayo kayang iligtas ng karunungan ng tao.
At hindi rin tayo kayang iligtas ng kayamanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Wala po akong kayamanan. Wala akong ginto, pilak. Wala akong maibibigay sa inyong mga bagay na nakikita na gagamitin natin sa sanlibutan. Wala po akong kayamanan. Meron po akong kayamanan, pananampalataya, na mababahon ko ito at madadala ko sa langit. Meron akong hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol na pinaniwalaan. Sinabi ng ating tagapagligtas, walang kapangyarihan ng salot sa lahat ng tinatawag na maglalagak ng paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga nakakapanood, sa lahat ng mga nakakarinig ng pagpapahayag ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at silaga. Ang may pandinig ay makinig at unawain natin mabuti. Dahil sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin masusumpungan ang tunay na kapahingahan, ang tunay na kalayaan ng pagkakaalipin natin ng sumpa ng araw ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Sa pangalan ni Kristo Jesus natin masusumpungan ang pagpapalaya sa pagkakaalipin ng sumpa ng araw ng sanlibutan. Aminin natin na lahat tayo ay naalipin ng sumpa ng araw ng sanlibutan. Kaya naman ang lahat ng tinatawag at tinihirang na magiging bahagi na ng kanyang katawan at magiging bahagi na ng kanyang kaharian, magiging bahagi na ng kanyang templo, magiging bahagi na ng kanyang sambahayan. Meron tayong pinaniniwalaan na ipinangaral sa social media na saksi tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba yung pagtatayo ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan na inihanda sa paniniwalang espiritual? Amen. Na sa pangalan ni Kristo Jesus natin ilalagak yung paniniwala natin, saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siya sa ikatlong araw. Maliwanag po ba na yung pagtawag sa atin, yung pagpili sa atin, yung pagkakahirang sa atin, meron tayong pag-aasang napapakinggan na ipinapahayag sa social media yung ating paniniwalaan, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, ang tagapagligtas, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Maliwanag po sa atin. Amen. Yung mga maniniwala na mayroong relasyon, kaya may relasyon naniniwala tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Maliwanag po ba? Nangyari yan. Hindi pa tayo tao. Nangyari po yan. 1,000 taon na ang naglilipas. Maliwanag po ba na ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag sa atin? Siya ang pumili sa atin? Siya ang humirang sa atin? Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ano po ba'y karapat dapat natin hingin sa pangalan ni Kristo Jesus? Di po ba sumagana yung paniniwala natin? Hindi temporary mga bagay yung hihingi natin. Ang hihingi natin yung magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Amen po ba? Amen. Upang makatiyak tayo sa kanyang pagparito, nadatnan tayo na mayroon tayong ginaganap na hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ang pinatotohanan ng mga banal na apostol, yung ginaganap at tinutupad natin.
pinagiging ganap niya tayo sa ilalim ng kautusan ng gobyerno saan man tayong bansa naninirahan. Paniniwala po na espiritual, paniniwalang espiritual ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Hindi tayo kayang iligtas ng batas ng gobyerno. Amen po ba? Amen. Ang batas ng gobyerno ay kumakalinga. Namamagitan siya sa atin bilang mga tao sa maayos na pamumuhay natin dito sa ating bansa at saan man tayo bansa naninirahan. Tama po ba? Amen. Sila yung mga namamagitan para maging payapa ang pamumuhay natin bilang tao ngayon. O ngayon, dumating ang pandemya, nagkalito. Natakot ang mga tao sa pandemya. Dahil ang pandemya, ang COVID-19 ay lumilipol ng tao. Tama po ba? Amen. Meron pong isinubong the greatest healer. The greatest master. Meron pong isinugo na paniniwalaan tayong lahat ngayon sa panahon ng kawakasan. Bagamat tayo ay biktima ng walang kapuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan, bagamat marami man tayong pinanggalingang iba't ibang uri ng pangalan ng organisasyon ng paniniwala, pero lahat ng iniimbitahan at tinatawag na magsaliksik na, mag-aral na, sapagkat iniisip natin at nalalaman natin na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan merong patotoo na pinaniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas. At meron tayong pinagsisisihang kasalanan na naalipin tayo ng walang kamuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba na papakinggan nyo na ipinapahayag sa social media ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo? Amen. Amen. Naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan lahat. Kaya mahigpit ang imbitasyon sa ating lahat ngayon na tayo'y magsaliksik na, panindigan na natin yung hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol. Ang patibayan o saligan na paniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas, yung sentro ng katuwiran na paniniwalaan natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba yung pagkakatawag sa atin na meron tayong tutuparin, may gaganapin tayo bilang tao na nasa gitna ng pandemya ng COVID-19, nasa gitna ng kalituhan, nasa gitna ng kamagabagan, nasa gitna ng kahirapan. Alam niyo, nakagagalang umawit sa Panginoong Jesucristo Alam niyo, mga awit ni Haring David nasa gitna siya ng pakikipaglaban Amen. Nasa gitna rin siya ng kabalisahan. Pero hindi naging dahilan kay Haring David yung kabalisahan, yung kalituhan, yung kahirapan. Talagang andin yung kagalakan niya na umaawit sa Panginoong Diyos The great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of Saints. Tignan niyo, pagka nagpupuri si Haring David sa gitna ng kahirapan, ng kagulumihanan, sa gitna ng kalituhan, sabi niya, the great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of Saints. Tatawaan po natin yung awit ng lingkod ng Panginoon Diyos na si Haring David. Ngayon, sa mga tinatawag at iniimbitahan, naggaling tayo sa iba't ibang paniniwala, na tayo yung inorganize ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala, na itinayong maluwalhating kaharian, itinayo sa paniniwalang espiritual ng maluwalhating kaharian na walang dungis at kapintasan o kulubod man. Hindi sa laman tayo itinayo na walang dungis at kapintasan, dahil pagdating sa laman, lahat tayo may kapintasan. Tama po ba? Amen. Sa espiritual na paniniwala tayo inihanda at itinayo na walang dungis at kapintasan o kulubod man. Bagamat galing tayo sa mga pagkakaalipin ng iba't ibang paniwala ng sanlibutan,
Ngunit matitiyak na natin ngayon na ang organizer natin ang nagtayo sa atin sa paniniwala. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng organizer natin, ng author natin sa paniniwala, yung ministro natin sa paniniwala. Isa lang po ang ministro sa paniniwala na nagdusa sa krus, na itinako hanggang kamatayan. Inilibing sa ikatlong araw, binuhay na maguli, pinatunayan po ng kanyang amayan sa lahat ng tao at mga bansa sa buong sanlibutan. Nagbuhay niya maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba? Iisa lang ang pangalan ng paglalagaan natin ng paniniwala sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na isa lang ang paglalagaan ng paniniwala natin? Amen. Yung ating tagapagligtas na nagdusa sa krus, inilibig sa ikatlong araw, binuhay na maguli, pinatunayan po sa buong mundo yan. Nakalipas ang 1,000 taon na. Siya po yung manggagamot natin na may kapangyarihan mag-alis ng salot, at siya yung tagapagligtas natin na nagligtas sa atin sa madilim na sanlibutan, sa maraming lakad ng paniniwala natin. Siya yung may kapangyarihan magselyo sa atin na hindi tayo lalapitan ng salot lahat. Amen po ba? Amen. Naalala ba natin yung mga inborn? Yung pipi. Dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakapagsalita yung pipi. Yung bulag na mahabang panahon ng bulag, mga inborn po yan. Nakakita yung bulag, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yung lumpo, dumarating ang Panginoong Jesucristo, naniwala siya sa Panginoong Jesucristo na siya'y gagaling at makakalakad. Lumakad yung lumpo sa pagitan ng paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Yung bingi, nakarinig yung bingi. Mga inborn po yan. Yung babaeng may menstruation mula doon sa kanyang pagkabata, nang siya'y sumampalataya, inalis yung salot sa kanila na mga sumampalataya. Naunawaan natin yung salot na dumapo doon sa mga nakalipas na panahon na ginawa ng tagapagligtas. Bawat naniniwala sa kanya talagang nawawala yung salot Naniniwala tayo ngayon na napapakinggan natin sa social media ang tinig ng pakakak, ang trumpeta na ihinipan na ito sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang may pandinig ay makinig at unawain natin mabuti, at kung maunawaan natin, paniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Huwag tayo papayag na darating siya na hindi natin ipinamuhay at pinaniniwalaan yung hula ng mga banal na propeta. Kaya buhay na buhay yung pag-asa sa lahat ng mga maglalagat ng paniniwala na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, na meron tayong ginagawa na ginawa niya, na napakadakilang bagay na ginawa niya, na ginagawa natin, ay pinapahayag natin at isinishare natin sa social media, na meron tayong relasyon na naniniwala tayo, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Amen. Alalahanin natin yung mga angka ng 12 lahi nung iligtas niya sa pagkakaalipin ng Ehipto. Pinahira ng dugo ng kordero yung bawat hamba ng mga bahay ng angka ng 12 lahi ng Israel. Yung walang dugo ng kordero, pinapasok ng salot. Namamatay ang mga anak na panganay ng Ehipto at ang mga anak na panganay ng hayop ng Ehipto. O ngayon, lahat ng mayroong tatak ng dugo ng kordero, nasaksi sa pagkabuhay na maguli, tayo yung kanyang sambahayan, tayo yung kanyang templo, tayo yung kanyang katawan. Na ang ulo ng katawan na yung ating tagapagligtas, na nagselyo sa atin ang katuwiran ng patotoo, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba sa atin? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, ipinapangaral po na walang bayan.
Siya ang nag-aalis ng kagulumihanan at kalituhan ng ating puso't pag-iisip. Siya ang nagbibigay ng katatagan at kapayapaan sa ating puso't pag-iisip sa pag-iintay natin na kaya tayo nakikiisa sa huling hapunan, nakasakasalo natin yung ating tagapagligtas dahil tinutupad natin yung sakripisyo niya on the cross, na namatay siya at muli siyang binuhay sa ikatlong araw hanggang sa muli niyang pagparito. Daratnan po tayo na bahagi tayo ng kanyang kaharian na nakikiisa tayo sa paniniwala, na saksi tayo na binuhay siya muli sa ikatlong araw. Maliwanag po sa atin, walang kapangyarihan ng COVID-19. Dahil kung paano siya isinugo, tayo ang bunga sa pagkapanganay na mabangong hain at samyo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nakalipas na pinapaalala sa atin na nag-evangelize ang Panginoong Kristo, lahat ng may mga karamdaman na mga inborn na may karamdaman pagka sumampalataya nawawala yung salot sa kanila Yung bingi nakakarinig, yung pipi nakapagsasalita, yung lumpuy nakatayo, yung babaeng may menstruation mula sa pagkabata nung sumampalataya gumaling, nawala yung salot. Kaya po walang bayad ng pananampalataya, kundi nagbibigay ng milagro kagalingan sa atin. Ano po? At nagbibigay ng pag-asa sa pag-iintay natin na kung siya paparito at nahanging ondiin sa alapaapi, inaaliw niya tayo at binibigyan niya tayo ng pag-asa na sa pagparito niya darat na niya tayong naniniwala tayo na tinawag at pinili niya at inimbitahan na saksi tayo nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw, nahayag ang Espiritu sa laman sa ikatlong araw. Maliwanag po sa atin. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya na nag-iintay at nagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Yan po yung tatak ng binhi ng patotoo, nagabutil ng mustasa, na tumatahan sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Sumasagana sa puso't isip natin yung karunungan at paniniwala at pag-asa at pag-ibig at kagalakan sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito, na datnan niya na nabubuhay tayo, na may pananampalataya, na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo kung paano tayo tinawag at pinili at hinirang. Kaya sabi niya sa John chapter 15 verse 16 ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo ay magsiyaon at magsipagbunga. Nakagagalat po ang Panginoong Kristo na tumatawag sa atin ng naghalal sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian na hindi magigiba sa paniniwala na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na pinagandaan niya ng tahanan sa langit, yung mga tinatawag niya na sa atin, tinatawag niya tayo sa pananampalataya. Maliwanag po ba? Amen. Inihanda na tayo magbunga sa paniniwala at sa pag-asa, sa kagalakan. Ang sabi niya nga ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at aking kayo inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingi sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Nararamdaman nyo kung ano yung tatanggapin natin na magiging bunga natin. Number 1, pananampalataya, paniniwala. Saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siya magmuli sa ikatlong araw. Nahayag ang Espiritu sa laman sa ikatlong araw. Yung magiging bunga natin, may pag-asa tayo, na naniniwala tayo na siya ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, na lahat ng mga banal na apostol ay saksin tapat sa pagkabuhay ng maguli. Ang nagiging bunga natin may kagalakan tayo, may pag-asa tayo sa pag-iintay, sa pagbabantay natin, kaya tayo nakikiisa sa paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen.
Kaya po, ito yung napakadakilang araw na ginawa niya na gagawin natin na mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga iglesia na nakalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Meron tayong katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay na napakinggan natin na ilalagat na natin yung paniniwala natin na saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. Nagpapatotoo na tayo na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Nangyari po yung pinatututuhanan natin, nangyari po yung ginawa niya na pinatututuhanan ng mga banal na apostol sa atin ngayon ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang nag-iintay siya pagbabantay sa pagparito ng ating tagapagligtas, may mga relasyon, merong pinaniniwala ang patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba na yung paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas maliwanag sa atin yung may mga relasyon, yung may mga patotoo na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo na inihahayag natin yung tungkulin natin bilang tao. Pinapahayag natin yung kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ipinapahayag natin na walang bayad na ang pakikinabangan natin lahat dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng buong pamilya natin, maging mangangaral na rin tayo sa ating mga anak at sa ating mga apo. Amen po ba? Amen. Magpakatapang tayo, magpakatibay tayo, magpakatatag tayo sa paniniwala bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay ng maguli. Nakasalalay na lang po ang kaligtasan at pag-iingat natin lahat at pag-asa natin lahat sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Huwag po yung kung kailan tayo nagigipit, tsaka tayo tatawag sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Hanggang tayo buhay pa at malakas pa dito sa sanlibutan, ilagang na natin yung paniniwala natin bilang saksi tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po. Kaya sa kaisipan ng tao, hindi sa ating sarili tayo mag-iisip para tayo maging malinis sa paningin ng Panginoong Kristo. Kundi sa lahat na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas, ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin dahil tayo na pandemya na ng paniniwala sa pasimula. Nadaya ni Satanas si Eva, napaniwala ni Satanas si Eva. Kaya si Eva, ang ina ng lahat ng salin-saling lahi ng laman, kaya napandemya na tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya tayo iniimbitahan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus upang tayo maging lahi na at angka ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na maging yung mga anak natin, magiging apo ng mga anak natin, magiging yung mga anak natin na makakapag-asawa at magkakaroon na tayo ng mga apo, hindi na mawawalay sa labi ng lahi natin yung katwiran ng pagkabuhay na maguli. Ilan man ang tawagin ng Panginoong Kristo sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Maliwanag po ba? Amen. Hindi mawawalay sa labi ng mga itinakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Naunawaan ba natin, mga kapatid at kaibigan, na sa pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman natin ilalagay yung paniniwala natin? Amen. Hindi sa pag-iisip natin. Kasi kung sa pag-iisip natin, papasok tayo ipokrito Amen po ba? Amen. Hindi tayo kaya iligtas ng mga haka-haka ng iniisip natin. Hindi tayo kaya iligtas ng mga bagay na nakikita natin na iniipon natin kayamanan sa sanlibutan. Dahil lahat ng mga bagay na nakikita natin parang mga maglalaho, masisira, mabubulok. Wala tayong madadali. Ang katakutan natin yung napapakinggan natin sa social media na pinapahayag na ang hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Kristo po ang napakadakilang utos ng Panginoong Diyos na paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. At ibigin natin ang buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. At ibigin natin yung kapwa natin tao na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ito, pinapahayag natin yung kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan.
na ang Diyos ay pag-ibig. Pag napakinggan ito ng kapwa nating tao, na ibahagi natin yung pag-ibig natin sa kapwa nating tao. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nangailangan ng ginto, pilak, o kayamanan na mga bagay na temporary na nakikita. Ang paligsahan po ng kompetisyon ng paniniwala sa buong sanlibutan, hindi tayo nagiging trending at nagiging viral dahil sa mga ayuda na nakikita. At kaya lang naman nagiging trending dahil sa mga temporaryong bagay. Dahil yan ang gusto ng laman. Amen po ba? Amen. At ako'y sumasampalataya na magiging trending ang iglesia ng banal na bundok na sayo dahil ang nakapaloob ditong gantimpala ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. At ang Panginoong Jesucristo na tumawag at tumirang sa atin at nag-imbita sa atin ang mag-iingat sa atin sa mapanganib na sanlibutan ito na kinatatakutan natin yung COVID-19. Amen po ba? Amen. Listen carefully, people of Zion nationwide, worldwide. Huwag tayo magtiwala sa mga bagay na nakikita na parang namumulot. Huwag natin ibigin yung sarili natin. Ang ibigin natin, yung napapakinggan natin sa social media na pinapahayag na yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, na paniwalaan na natin na saksi na tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Nangyari po yung paniniwalaan natin na nagpapatotoo tayo sa paghihintay at pagpapatay natin sa muli niyang pagparito na darat ng tayo, na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? People of Zion nationwide, worldwide. Amen. Ang ibigin natin, yung napapakinggan natin na pinapahayag sa social media na hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol ng Kordero. Yan po yung utos na kikilalanin natin, na ibigin natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong gawa ang Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus, paniwalaan natin yung bugtong na anak na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Maging saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Siya lang po ang may kapangyarihan forever and ever, everlasting, na kapangyarihan na mag-iingat sa atin at magliligtas sa atin sa maraming lakad natin ng paniniwala ng sanlibutan. O di nakapagsisi tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. At ngayon naniniwala na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nag-iintay at nagbabantay na tayo sa muli niyang pagparito. Na sa pagparito niya dala-dala niya yung gantimpala na ginaganap natin, kinutupad natin yung hula ng mga banal na propeta, na ang Panginoong Jesucristo, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol at pinagtibay sa mga itinakdang tagapagmana na mahayag na ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan. Narawaan po natin doon sa lahat ng mga tinatawag at iniimbitahan. Ito po yung tanong, nawain nating mabuti. Meron po bang magpapatunay sa banal na kasulatan na mababasa tayo? Na tinawag, pinili, hinirang. Basahin natin, mga kapatid at mga kaibigan. Basahin po natin para makatiyak tayo na meron pong pinatunayan na tinawag at hinirang ang Panginoong Jesucristo. Ito po. Matthew chapter 28, verse 18, 19, to 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ibinigay na sa akin dahil dito ay magsiyaw niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila at kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tignan nyo, nung tawagin ng Panginoong Jesucristo yung mga banal na apostol nilapitan ng Panginoong Jesucristo at kinausap Maliwanag po ba? Amen. Ito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap, na sinabi ang lahat ng mga kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa Panginoong Jesucristo. Amen. Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay nasa ilalim ng Panginoong Jesucristo.
Meron pa po ba kapangyarihan yung COVID? Eh, nasa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga bagay sa silong ng mga langit at sa ibabaw ng lupa. Amen po ba tayo doon? Amen. Dahil dito ay magsiyaon nga kayo. Sabi sa mga pananaalaga to, dahil nga dito ay magsiyaon kayo. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Tingnan nyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, nationwide, worldwide, wala siyang itinatanging tao. Iniimbitahan niyang lahat, tinatawag niyang lahat upang maglagat na ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ang doktrina ng bautismo, pangangaral at pagpapahayag ng mabuting balita na saksi tayo, nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Balikan natin sa alaala yung mga banal na apostol na tinawag, si Apostol Pedro. Nung tinawag, sinabi kay Apostol Pedro ang lahat ng mga bagay na gagawin niya, na ipapako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siya maguli. Nangaral si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, may nakarinig na 3,000. Yung nakarinig, naniwala, nasaksi, nagpatotoo rin sa pagkabuhay na maguli. Bautismunado po. Wala pong tubig doon. Nung nangaral si Apostol Pedro at si Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Napakaraming pagpapatunay sa aklat ng Corinto, sa aklat ng Epeso. Andiyan po sa bagong tipan yung pagpapatunay ng pangangaral ng mga banal na apostol, masaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Kaya sabi sa kanila lumapit si Jesus sa kanila at sila kanyang kinausap at sinabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ibinigay na sa Panginoong Kristo. Maliwanag na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli yung mga banal na apostol na tinawag at hinirang ng Panginoong Kristo. Maliwanag po ba? Amen. O, bilang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, di maliwanag na sa atin ngayon. Katulad din ng mga paniniwala ng mga banal na apostol, yung paniniwala natin ngayon, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Dahil tinawag din yung mga banal na apostol at ngayon tayo naman tinawag din ng Panginoong Kristo. Di ba katulad ng paniniwala yung mga banal na apostol at yung mga nalalabing tagapagmana at mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Na pinapahayag natin yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, na walang bayad. Amen po ba? Amen. Ito po yung clarification ng buhay ng pag-asa na meron tayong iniintay na sa paniniwala natin na sa paglalagak natin ng paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Meron tayong pag-asa sa pag-iintay na kung darating ng ating tagapagligtas at mahangin on the air siya sa alapape. Sinabi niya sa atin ngayon na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. At yung may kabulukan, kung mahayag na siya, yung may kabulukan nakikita nyo sa akin, at nakikita nyo sa inyong sarili at sa kapwa natin, sa isang mata po, papalitan ng walang kabulukan. Ano magiging larawan natin? Eh sinabi ng ating tagapagligtas, lahat ng nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito yung mga watchman servant na mga resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection, may mga tatak ng bigay ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Sinabi niya na kumahayag siya sa alapape. Yung mga nakatulog na mga kapatid natin may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli sa isang kisap mate. Yung may kabulukan nakikita niyo sa aking sarili at sa inyong sarili papalitan niya na walang kabulukan. Sinabi niya na magiging katulad niya tayo. Ano magiging larawan natin ngayon? Ang paniniwala natin doon sa ating tagapagligtas sa Espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Kung magkagayon, nagiging Espiritu rin pala tayo katulad niya. Naunawaan natin yung buhay na walang hanggang inirigalo sa atin sa mga naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen. Maliwanag po ba na itinawag niyang mga banal na apostol nung kaharap niya si Simon Pedro ang sabi ng ating tagapagligtas Simon Pedro, sa batong ito, tatayo ko aming iglesia.
Ang sabi ng Panginoong Kristo, itatayo niya yung kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. Di po ba tawagin si Pedro saksi at nagpapatotoo si Apostol Pedro sa pagkabuhay na maguli? Amen. O hindi yung nakatayo pa lang iglesia sa ibabaw ng bato mga saksi sa pagkabuhay na maguli. O di maliwanag kayo sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, sa Tesalonica, sa Colosas, sa Corinto, sa Pilipos, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, mga iglesia. Amen. Sa Corinto at sa Tesalonica at sa Colosas. Maliwanag po dahil sila yung mga banal na apostol na hinirang at tinawag na nakakita ng pangyayari, katuparan, nagpakita sa kanila Ang sabi ng Panginoong Kristo ako nga rin ito, espiritu, walang laman, walang mga buto. At ipinaalala ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga bagay na sinabi niya sa mga banal na alagad. Kaya ang 12 apostol ng Kordero, haligi ng kuta ng banal na bayan, ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ng Panginoong Kristo, na ang banal na bundok ng Sayon, tayong mga kalipunan ng mga mananampalataya na nag-iintay at mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niyang maguli, nag-iintay, nagbabantay na maging katulad niya sa muli niyang pagparito, na tayo yung pinagandaan ng tirahan sa langit, na tayo yung itinayong iglesia ng maluwalhati at walang dungis at kapintasan o kulumutan sa paniniwalang espiritual, na tayo yung itinayo na hindi na masisira pa kailan-kailanman, kundi mananatili na tayo magpakailan-kailan pa man, at tayo yung pinagandaan ng tahanan sa langit. Mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Nakakapi natin, nagigets natin. Alam niyo yung punto, yung buod ng kasaysayan at kalooban ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. May pag-asa yung makakarinig Kaya mananatili na tayo dun sa paniniwala bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli Kasi talagang dumadagundong na nakasisindak na takot yung magaganap at mangyayari sa muli niyang pagparito. Huwag yung kung kailan nakikita natin yung mga panganib tsaka tayo natatakot. Kundi ngayon pa lang magkaroon na tayo ng takot at pakikinig at panginginig sa salita na naririnig natin sa social media na pinapangaral na walang bayan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Hindi naman kayo mag-aalala sa amin dahil wala kang bayad dito Wala kayong pagdududahan dito. Dahil ang layunin ng Panginoon Diyos, kaya sinungging bugtong na anak, ayaw niya tayong mapahamak. Dahil tayo nasa ilalim na ng sumpa ng araw na sanlibutan, tinutubos na tayo sa ilalim ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya walang bayad dito. Transparent ito sa social media. Amen po ba? Amen. At siya yung organizer ng paniniwala natin, siya yung ministro ng paniniwala natin, siya yung author ng paniniwala natin, siya yung gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin, siya yung nagpasakdal ng lakad ng paniniwala natin, siya yung naglinis ng maruming lakad ng paniniwala natin, siya yung naghanda sa atin na sa pagparito na wala na tayong dumi sa sanlibutan ito, wala na tayong dumi sa paniniwala ng sanlibutan, nilinis niya na sa paniniwala yung ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Kaya nga buong-buo na pangahawakan natin, yung napapakinggan natin na maghintay na tayo ng tapat sa muli niyang pagparito dahil siya yung may pangako na babaguhin niya yung may kabulungan na walang kabulukan. Kisang mata lang po yan yung babaguhin yung may kabulungan na walang kabulukan sa muli niyang pagparito. Kaya nga tayo ay nagtitiis, humihibik sa hirap ang buong sanlibutan upang mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Mahayag sa atin ang mga tinatawag na ngayon. Sa atin mahayag itong mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo nating tagapagligtas. Sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buong sanlibutan. Paniniwala ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na napakadalisay, walang kaipokritohan. Yung tutup pa rin natin, yung gaganapin natin. Napakalinis. Talagang purong spiritual yung kanyang inihain na pagkain na pinagsasalo-saluhan natin. Billions man tayo dito. Makakakain tayong lahat, nationwide, worldwide, ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil pinapangaral na ang kagandahan ng loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapamagitan.
na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi ng ating tagapagligtas, siya ang daan at katotohanan at buhay eh. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan niya eh. Ipamuhay natin yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli upang kung saan siya naroon eh, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin, mga people of Zion? Amen. Lahat na tinatawag at iniimbitahan ngayon, tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion, na ipinaganda niya na ng tahanan sa langit. At tayo ang ninasa niya at pinili niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Hindi ito konkretong building. Ito yung bawat individual na iglesia na mananahan na siya sa puso't isip natin, yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli. May pinapahayag tayo na pinaniniwalaan na saksi tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Hindi nawawali sa labi natin yung katwiran ng ating tagapagligtas, yung hukom na mga hukom, ang Panginoon ng mga Panginoon, si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon, na ipaghihiyawan natin sa social media upang mapapulihan natin yung kanyang Ama. Maliwanag sa atin, mga kapatid at kaibigan. Amen. Kaya nga yung inaawit natin, ang nakakaawit lang nito, yung mga itinagtang tagapagmana ng kanyang pangako eh. Amen po ba? Amen. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Nakagagalak eh. Inawit po ito ni Haring David, nasa panahon siya ng kabagabagan, nasa gitna siya ng kadiliman, nasa gitna siya ng mga kalaban. Ngayon, damahin natin, nasa gitna tayo ng pandemya, nasa gitna tayo ng kalituhan, ng kagulumihanan, nasa gitna tayo ng kahirapan, umaawit tayo ng great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Di po ba't nakagagalak? Amen. Napakadakilang ginawa ng Panginoon Diyos sa atin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Nasa gitna tayo ng kabagabagan, ng kalituhan, ng takot sa mundong ito, na umiikot at lumalakas ang salot na COVID. Pero look unto Jesus, the author and finisher of our faith, the minister of our faith, the organizer of our faith. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Hindi tayo nalapitan ng salot. Yung inalis niya yung salot sa mga sa pulpa ng pagkabata, pinagaling niya eh. Naniwala sa kanya eh. So alam nyo, yung manggagamot natin, naparito na eh. Meron na siyang ginawang paniniwalaan tayo eh. Ang tignan natin, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, huwag tayong umasa sa mga bagay na nakikita, mapapahamak po tayo. Maniwala tayo sa sinabi ng ating tagapagligtas na siya ang hula ng katuparan ng mga banal na propeta na pinagtibay at ipinahayag ng mga banal na apostol sa atin na mga itinagtang tagapagmana ng kanyang pangako, sa atin mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng pagdurusa, sa panahon ng pandemya, dito natin mararamdaman ang kapangyarihan ng iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak yung tinatawag niya, yung iniimbitahan niya, ayaw niyang mapahamak, mga kapatid at mga kaibigan. Huwag tayong magtiwala sa mga bagay na nakikita, huwag tayong magtiwala sa mga tao. Sumpain ang nagtitiwala sa tao. That is the prophecy. Amen po ba? Kundi maniwala tayo sa hula ng mga banal na propeta na sa pangalan ni Kristo Jesus, tatanggapin natin ang gantimpala. Tatanggapin natin yung guidance. Tatanggapin natin yung gabay habang naglalakbay tayo ng mga manlalakbay dito sa sanlibutan na hindi tayo taga-mundo, mga taga-langit tayong lahat. Bakit po tayo naglalakbay dito sa sanlibutan? Dahil hindi tayo taga-mundo. May tuto pa rin tayo dito. May iahayag tayong kabutihan ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung mga tinuruan ng Panginoong Jesucristo, yung 12 haligi ng puta ng banal na bayan, ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Naramdaman niyo na inaralan yung 12 apostol. Nararamdaman po ba natin yung presensya ng Panginoong Jesucristo na ngayon inaaralan din tayo upang tayo ay maging matibay na at matatag na, manatili na tayo sa hula ng mga banal na propeta.
Pag-intay na tayo sa muli niyang pagparito at nang hindi tayo masindak sa takot. Amen po ba tayo? Amen. Ngayon pa lang natatakot na tayo sa COVID-19 eh. Mas higit natin katakutan yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na nagbata ng hirap. Nagdusa siya ng hirap para sa kasalanan nating lahat. Amen po ba? Amen. Iisang taong si Kristo Jesus lang ang naghirap at nag-sacrifice on the cross para tumusin tayo sa pagkakaalipin na walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. I-focus na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa muli niyang pagparito. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid at kaibigan sa mananampalataya? Amen. Amen. Kung paano hinirang yung mga apostol, gayon din tayo hinirang ngayon. Kung ano yung kaalaman at paniniwala ng mga banal na apostol, gayon din ang kaalaman natin ngayon. Kaya tayo nga yung itinayo niyang kaharian sa paniniwala na hindi na magigiba eh. Ipinaganda na tayo ng tahanan sa langit eh. Maliwanag po ba na inaralan din yung mga banal na apostol? Maliwanag po ba na ina-accept natin yung aral na ipinapahayag sa social media na walang bayan? Maliwanag po ba na paglalagakan na natin ang paniniwala yung ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli? Na may pag-asa na tayo sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo, nabubuhay tayo ng may pananampalataya, na ilalayo tayo sa kabagabagan, ilalayo tayo sa takot, kundi binibigyan niya tayo, kinokomfort niya, inaaliw niya tayo sa katiyakan ng pag-iintay at pagbabantay natin, na ilalayo tayo sa anumang takot na darating dito sa sanlibutan. Ilalayo tayo sa kahirapan ng sanlibutan. Huwag tayo magpanik. Mabuhay tayo ng may pananampalataya. Layuan na natin yung mga tukso, yung mga bagay na material ng sanlibutan na hindi makapaghahatid sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, ito'y pinapahayag na walang bayad, yung kabutihan niya at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo, para marinig na natin itong kahayagan ng kabutihan ng Panginoong Diyos, na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ang bilin sa atin, magsikuhan tayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ginawa niya yung paniniwalaan natin na makatidyak tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ang ginagamit namin Bible, King James Version po. Paki-download natin sa gadget natin yung King James Version. Ngayon po, kung na-download na natin yan sa gadget natin, paki-write natin yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Patutunayan niya sa banal na kasulatan na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion ang recorded in heaven. Genesis up to Revelation, more than 100 verses po ang pinatutunayan ng Panginoon Diyos dyan na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinagandaran ng tahanan sa langit. And then, research nyo rin yung ibang religion na maiisip nyo. Tignan nyo kung patutunayan sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito ho, pag-i-edit na ng maluwalhating religion ito ngayon. Maliwanag po ba sa atin? Na magkaroon naman ng idea yung ating katalinuhan pagka gumagamit tayo ng gadget. Ano po? High-tech na tayo eh. So, ba't ba may gadget tayo? Gamitin natin yan sa kabanalan. Amen po ba? Huwag sa pang sariling kalooban lang. Dahil maglalaho at lilipas ang lahat ng mga bagay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ngayon, nalalaman nyo, ito yung pattern ng paniniwala natin, banal na kasulatan. Ito yung mention ng ating paniniwala, banal na kasulatan. May hula ng mga banal na propeta, yung napapakinggan yung pinapahayag sa social media na walang bayad, na ang pakikinabagan natin dito, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng kaluluwa ng buong pamilya natin. Ang Panginoon Diyos din po ang magpapatunay na sa lahat ng magtitiwala sa bugtong na anak, nasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli, na binuhay siyang maguli in the third day. Patutunayan dito sa banal na kasulatan na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, yung mga lalaki at babae na tinatawag na iniimbitahan na sa panahon ng katapusan dahil mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Maliwanag po ba? Nakakapit po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. At nandoon, tayong nagsisipag-intay naman, may idea na kung paano natin malalaman yung tunay at dalisay na relihiyon.
Eh dito natin titimbangin. Dito natin susukatin ngayon yung tunay na relihiyon, kung sa Diyos niya o hindi sa Diyos. Ngayon, kung sa Diyos, saksi sa pagkabuhay na magmuli, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, inorganize ng Panginoong Kristo sa paniniwalang espiritual, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na naka-record na sa heaven. Amen po ba? Patutunayan po sa banal na kasulatan. Napakaraming hula na mababasa tayo na ang banal na bundok ng Zion ang pinaghandaan ng tahanan sa langit eh. At ang manunubos ay paroroon sa banal na bundok ng Zion. Hindi po ito temporary o literal na istruktura ang bundok ng Zion. Ito po yung mga kalipunan ng mga mananampalataya, delegasyon ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba tayo? Amen. Tayo talagang naging kaharian ng ating Panginoong Kristo na kaya siya gumawa ng patibayan eh. Tayo naman yung maniniwala at maghahayag ng patibayan na ginawa niya. Ipakikilala at ipapahayag natin sa buong mundo upang huwag naman mapahamak ng katulad nating naligaw ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen po ba? Amen. Katulad din ang relihiyon, katulad din ng isang gobyerno yan, katulad din ng Pilipinas. Merong batas ang gobyerno ng Pilipinas sa mga tao na umiiral sa atin. Maliwanag po ba? Amen. Ang Panginoong Kristo gumawa rin ng alituntunin para sundin natin ito at magkaisa tayo at talagang maging isang kapisanan o delegasyon tayo na nagdideklara ng katwiran ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ipinapahayag natin transparent sa social media na walang bayan na paniniwalaan ito ng sino man na magkakaroon ng katiyakan sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Libre po ito sa ating lahat. Kaya sa marurunong sa gadget, yung mga lalo na, yung mga bihasa o yung talagang nagsanay ng gusto sa teknolohiya, katabi lang natin yung gadget natin, research na natin kung ano talaga pangalan ng tunay na relihiyon na nakatala sa langit. Alam niyo yung tunay na foundation na relihiyon, ang delegasyon ng Panginoong Kristo, may mga binhi ng patotoo sa puso't isip eh, hindi nawawalay sa labi. Saksi sa pagkabuhay niya magmuli. Nagbabantay na sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo na natatanging araw, na pinaghanda tayo ng natatanging araw, na tayo ay papasok na sa dakong kapahingahan sa kalooban ng Panginoon Diyos. Nangingili na tayo, nagsisisi na tayo, na inalis na tayo sa walang kapuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Siya po ang nagtangi ng isang araw sa kanyang banal na bayan na papasok tayo sa kapahingahan ng kalooban ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Ito, yung pumapasok sa kapahingahan ng Panginoon Diyos sa paglalakbay natin eh. Mga saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na paparito eh. Amen po ba? Amen. Ipinapahayag na natin through transparent sa social media. Hayagan na. At sa atin eh, pinapahayag ng Panginoong Kristo sa atin ito na siya nagdusa ng the cross upang tayo tubusin at kahabagan. Kahabagan niya tayong lahat eh. Kaawaan niya tayong lahat. Ipinahayag na sa atin ito ngayon eh. Itinatayo na natin eh. Pinapahayag na natin sa social media na walang bayan. Ang pakikinabangan natin dito eh. Buhay na walang hanggan eh. Pamilya. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin yung katiyakan, yung kasiguraduhan ng ating pinaniniwalaan na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli na nararamdaman natin na meron tayong iniintay kung paparito siya. Na ginaganap na natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nararamdaman po ba natin na may pag-asa tayo sa muling niyang pagparito, na daratnan niya tayo, na nabubuhay tayo ng may pananampalataya? May mga relasyon tayo, saksi tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Naunawaan po ba natin yung pananampalataya? Sinabi niya, paparito siya eh. Nakikita natin siya ng mukhaan eh. Saan ba babalik? Sa hula ni Propeta Isaias, chapter 52, verse 7 and 8, sa banal na bundok ng Zion siya paparito. Kaya lahat ng mga tao ngayon, iniimbitahan sa banal na bundok ng Zion sa paniniwala upang maligtas tayo, makatakas tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Pagsisihan na po natin yan upang mawala na ng kapangyarihan ng salot na pandemya, yung COVID-19. Amen po ba? Amen. Hallelujah!
Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Purihin sa pulo ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas sa silangan. Natupad ang hula ni Propeta Isaias, chapter 24, verse 15. Nakakawaan po natin ang pananampalataya. Kaya tayo makikiisa at magkakaisa ng pananampalataya. Paparito siya sa kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. O hindi maliwanag na meron tayong napakinggan at pinangaral sa social media na walang bayad. Meron tayong paniniwalaan na hindi na tayo mag-aagam-agam o malilito pa man. Kundi yung kalituhan, yung agam-agam, pinalitan ng kapayapaan at kapanatagan sa pag-iintay natin sa mga bagay na di nakikita na sinabi ng ating tagapagligtas na sa muli niyang pagpalito, lahat ng tapat na nagtitiwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, yan yung binhi ng mustasa na nalagay sa puso natin na nagiging matured na. Dumalago na sa puso at isip natin yung aral ng mabuting balita na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, magiging matured yan. Amen po ba? Amen. At sa panahon ng kawakasan, nagbubunga na ang puno ng igos. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa bansa ng Pilipinas, sa pulo ng mga dagat. Natayo na ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. Tayo pong mga mananampalataya ito na ipinaganda niya ng tahanan sa langit na hindi na tayo magigiba pa sa paniniwala. Amen po ba? Silyado na tayong lahat, protektado na tayong lahat. Yung divine protection, ibinigay na sa atin. Hihintayin na lang natin mula silangan, kanluran, timog at tilaga na sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Everlasting trending ito sa social media. Amen po ba? Dahil iisa lang ang imbitasyon sa banal na bundok na Sayon, pinapupunta ang lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Yaon lang ang mga nalabi na tinawag at pinili at hinirang na magiging saksi sa pagkabuhay niya maguli ang itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Pagkamat nasa isang hamak at dukhang kalagayan, pero hindi naging dahilan ng kahirapan upang hindi nyo marinig at makaabot sa pagdinig nyo ang tinig ng ating tagapagligtas na pinapahayag sa social media na walang bayan. Ang pagkikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ang napakadakilang utos kilalanin natin yung buktong na anak na saksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Yan po yung utos na paniniwalaan natin na alive sa puso natin, nagre-rema sa isip natin at sa labi natin, lumalabas yung katwiran ng patotoo. Yung pananampalataya natin, lumalabas na sa labi natin, no? Saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Di katiyakan tayo sa pag-iintay at pagmamantay natin sa muli niyang pagparitong na kung mahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba kayo ron sa sinabi ng ating tagapagligtas? In Book of Romans, chapter 8, verse 29. In Book of 1 John, chapter 4, verse 17. Kung mahayag siya, mahayag din tayong kalarawan niya. Kung paparito na siya, sinabi niya, hindi tayo mapapahiya. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng mga pangako ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga hinirang na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Ito po, may babasahin ako, pinapaalala sa atin yung kanyang banal na apostol na kinausap niya na sa batong ito itatayo ang aking iglesia. Yung iglesia ng Panginoong Jesucristo itatayo ang mga sabi sa pagkabuhay na maguli. Amen. Sabi ni Apostol Pedro, ang apostol ng ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ito nga ang ikalawang sulat ko, mga minamahal na sinulat ko sa inyo. At sa dalawa, ginisip ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Tignan nyo, buhay na buhay, alag na alag ng Espiritu ni Apostol Pedro, pinapaalala sa atin yung kanyang pinaniniwalaan. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal na sinulat ko sa inyo at sa dalawa'y ginisip ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng
pagpapaalala sa inyo. Ano po yung pinapaalala ni Apostol Pedro sa sulat niya sa aklat ni Apostol Pedro? Pinapaalala sa atin ng mga tinatawag at nag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta. Wow, nakagagalak naman po, upang maalala natin ngayon, ang mga salitang sinabi nung una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Naunawaan natin ang utos ng tagapagligtas sa pamamagitan ng mga inyong mga apostol. Kung ano yung paniniwala ng mga apostol, gayon din ang paniniwala natin sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Ang Diyos ay pag-ibig. Nakuha natin yung dakilang utos na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na ipinapaalala sa atin ng mga banal na apostol at mga banal na propeta na sa sulat ni Apostol Pedro. Mga kapatid at kaibigan, Amen. kapatid at kaibigan, malapit na sa iyo ang kaharian, ang katwiran ng pagkabuhay na mag-uli. Yan po yung katwiran ng hukom na mga hukom na sa pagparito niya hatulan tayong lahat. Kaya susundan tayo ng ating mga gawa. Kaya nga po, dapat pakinggan nyo ito, makakatakas na tayo sa walang kamulong lakad ng paminiwala at susundan tayo sa ating mga gawa. Ngayon, matakot na tayo sa napakinggan natin, pagwalaan na natin, upang kung paparito siya, meron tayong pinaniwalaan na pinahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Talagang marami pang darating na mas nakatatakot na kalamidad. Kaya po ito walang bayan. Ito yung napaka-perfect revelation na maghahatid sa atin sa tagumpay, sa paglalakbay natin sa sanlibutan. At ito yung magiging guidance natin, yung paniniwala natin sa pagkabuhay na magbuhay. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan, na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Ilaga? At ito pa po yung katunayan ng kaligtasan natin. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos. Kapag walang patotoo, ginagawa mong sinungaling ang Panginoon Diyos. Pag may patotoo, naniniwala tayo na isinugo ang anak ng Diyos sa sanlibutan na may patotoong ginawa. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak, ginagawang sinungaling ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, meron kayong napakinggan ipinapahayag sa social media na libre, walang bayad. Ang pakikinabangan natin, buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po at buhay na walang hanggan, merong patutoong pinaniniwalaan na nangyari. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Yan po yung buong katungkulan ng tao na utos ng Panginoon Diyos. Na paniwalaan natin yung buktong na anak ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Mag-intay tayo ng katuparan sa muli niyang pagparito na may katiyakan tayong nag-iintay at nagbabantay dahil merong ipinangaral sa social media na paniniwalaan tayo upang magkaroon tayo ng relasyon. At meron tayong paniniwalaang binuhay siyang magmuli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Maging vigilant tayo kasi marami nang nangangaral sa social media Marami nang naparito sa pangalan ni Hesus Kristo, nangangaral po Ligaw na tayo, nililigaw pa tayong lalo. Ito walang bayad Matuwid ay pinabayad sa social media. Kung saan tayo pupunta? Sa banal na bundok ng Sayon, naririnig natin ang tinig ng pakaka. Joel chapter 2 verse 1. Joel chapter 3 verse 16 and 17. Diyan aangal ang tinig ng pakaka. At sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Lilikha po ang Panginoong Diyos sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Di ba sabi ko kanina, ganda na tayo na tahanan sa langit. Kaya tayo ang delegasyon ng Panginoong Kristo, tayo ang inorganize niya ng pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Ano po sabi sa ating lahat? Sa 1 John chapter 2 verse 27, pinag-iingat na tayo Kasi maraming paparito Ito pa, babasahin ko sa inyo
Nawain natin mabuti. 1 John chapter 2, verse 27. Kaya tayo na naligaw, nagulo tayo sa paniniwala, maraming na pa rito. Ito ang pangakong kanyang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Tignan nyo, ito yung banal na apostol na nakakita ng hayagan na saksi sa pagkabuhay na maguli. Dito, nagpakita ho ang Panginoong Kristo sa kay Apostol Juan. Sinulat sa atin ito ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya sinulat sa atin ito, maraming papa rito na ililigaw tayo sa paniniwalang espiritual. Kaya dati na tayong ligaw, ngayon tinutubos na tayo sa pagkakaligaw. Kaya in-organize tayo ng Panginoong Kristo sa paniniwala dahil mga ligaw tayo. Kaya wala tayong kinaanibang any organization ng paniniwala. Dahil ang nag-organize natin, yung ating manunubos at tagapagligtas na si Yesu Kristo, siya yung author ng ating paniniwala, siya yung foundation ng ating pananampalataya, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. At siya lang naman ang gumawa ng alituntunin na paniniwalaan natin. Amen po ba? Walang ibang pangalan, kundi sa pangalan ni Yesu Kristo natin masusubukan yung pag-ibig, yung pag-asa, yung paniniwala na mag-ahatid sa atin ng buhay na pag-asa. Na meron tayong kapanatagan sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Nagtitiis tayo sa pag-iintay natin na may pananampalataya, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Kaya marami tayong kakaharapin na sa pamamagitan ng pananampalataya, ma-overcome natin. Amen po ba? Amen. Ano binigay sa atin ni Apostol Juan, mga kapatid at kaibigan, doon sa mga nakikinig at maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli? Tungkol sa inyo, ang pagkapahal na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Meron tayong tinanggap sa Panginoong Kristo na ginawa niya nung siya nagdusa on the cross. Tanda na pagtutubusin ng marami sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Naunawaan natin yung tinanggap natin sa Panginoong Kristo, yung katuwiran ng pagkabuhay niya maguli, nagpapatotoo tayo. Amen po ba? Kaya meron tayong kapanatagan sa mga bagay na iniintay natin na di natin nakikita, na naniniwala tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayo ng kalarawan niya. Amen po ba tayo? Amen. Nakakumpleto tayo ng baluti ng kaligtasan na nakatabi tayo ng kabanalan. Kumpleto tayo ng armor. Ibinagkaloob sa atin ng ating tagapagligtas yung armor of God. In the name of Jesus, in the resurrection. In the resurrection. Iisa ang doktrina natin tinanggap, iisang katawan tayong lahat, iisang bautismo tayong lahat, iisang pag-ibig lahat ang tinanggap natin, makasaksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen. Do you believe that the Word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Gising pa po ba tayo? Nadidinig niyo pa po ba ako? Nationwide, worldwide. Ang pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan, hindi temporaring bagay dahil mawawala na ang temporaring mga bagay. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa ating regalo dito. Mga kapatid at kaibigan, unawain natin mabuti yung inyong napapakinggan. Ang sabi dito, yung tinanggap natin katwiran, na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli, ay nananahan sa puso't isip natin. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung paanong kayo tinuturuan ng kanyang pahid, tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po ito, kaya sinasabing hindi kasinungalingan. Pinatunayan ito sa lahat ng maraming bansa sa buong sanlibutan. Na binuhay niya maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas. At hahatulan sa katuwiran ng pagkabuhay na maguli ang mga mananampalataya at di mananampalataya. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay niyang magmuli. Amen po ba? Naunawaan natin? Amen. Yung lahat na makakaunawa, ilagap na natin yung paniniwala natin at makatiyak na tayo na sa pagparito niya, nabubuhay na tayo ng may pananampalataya. At huwag natin ikahihiya ang Ebanghelyo na siya kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa ikaliligtas natin. Mga kapatid, ituro na natin sa mga anak natin at sa mga apo natin yung katuwiran ng pagkabuhay na maguli upang maligtas ang buong sambahayan natin. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak kung magpuri, tumawid sa pangalan ni Kristo Jesus, nasa gitna tayo ng kabagabagan at kalituhan, talagang
talagang alive na alive yung pag-praise and worship natin na nagpupuri, nagpapasalamat tayo ng mga tinubos sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala at sanlibutan. Ngayon din, pagsisi na. At itinuring ng mga anak ng Diyos eh. Amen po ba? Amen. Verse 28 na book of 1 John chapter 2, verse 28. Ngayon, kumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanyang katwiran. Kung siya'y mahayag ay magkakaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Napakalinaw po, ano? Amen. Manatili tayo sa katwiran ng pagkabuhay ng manguli upang kung siya'y paparito at mahayag, huwag tayong mapahiya sa harapan niya, kundi ikinabuhay natin ito. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, pinaghiyawan natin sa social media, pinangaral natin ito na walang bayad, na ang pakikinabangan ng makakarinig at maglalagak ng paniniwala, buhay na walang hanggan ng buong sambahayan natin, ng buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, darako na po ako dito sa aklat ni Apostol Pedro. Ang sabi po dito sa chapter 2 ng aklat ni Pedro, sundan nyo kami, subaybayan nyo kami sa bawat pagbubulay-bulay at pag-aaralan, ano? Tinatayuan na natin yung aklat ng buhay, yung aklat ng kordero. Nabubuhay na tayo sa aklat ng kordero, may susi na ibinigay sa atin. Na ito yung susi na ibinibigay sa atin, yung katwiran ng pagkabuhay niya makulit, na wala nang kapangyarihan ng hades ng impyerno sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Maliwanag na yung katwiran ng pagkabuhay ng makulit. Ang susi na walang kapangyarihan ng impyerno sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ito ho, babasahin ko na sa inyo yung aklat ni Apostol Pedro, yung binibigay sa atin, ay pamumuhay natin. Ano po? Dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilaras na kaliwanagan. Tingnan nyo ho. Sa pagparito niya, talagang yung alwalhatian niya, mamamasdan ito ng mga mananampalataya at di mananampalataya. Tayo ang itinuturing niyan. Lahat ng mga iglesia na iniimbitahan tayo yung itinuturing niya rito. Dadapwat kayo isang lahing hirang, isang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang kanyang karangalan, niya tumawag sa inyo. Nakilala natin kung ano karangalan ng tumawag sa atin, ay pinapahayag natin sa madilim na sanlibutan na magliliwanag na, matatapos na ang dilim. Amen po ba? Amen. Halibuyak na yung kaluwalhatian ng katwiran ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo sa mga iglesia na mananampalataya halimuyak na dito sa kadiliman Amen po ba? Ipapahayag na natin. Nangyari na nga ito, pinapahayag na sa social media na walang bayad Ang layo din niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ipangaral ang kanyang katwiran sa buong sanlibutan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng may buong katapangan na hindi kayang pigilin ni inuman. Amen po ba? Amen. Kundi ang magiging bunga nito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Paniwalaan natin na yung ating tagapagligtas sa Espiritu, walang laman, walang buto, kaya tayo nagpapatuto, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nangyari po yan yung karangalan, pinapahayag natin sa madilim na sanlibutan. Kaya bawat maniniwala na saksi nagpapatuto sa pagkabuhay niya maguli, tayo ang sulat ni Apostol Pedro na isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Tignan nyo, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, yung mga tinatawag ngayon, na mabubuhay sa paniniwala, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang bansang banal na bayang sariling pag-aari ng Diyos, na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Dahil kaya sinabi madilim, nabatbat na lang. Mga dayang aral lang buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya bawat individual na iniimbitahan dito na magiging kaanib ng Panginoong Jesucristo o kaanib ng participant ng Panginoong Jesucristo o mga partakers ng Panginoong Jesucristo, may pinaniniwalaan tayo, saksi tayo na binuhay siya sa ikatlong araw.
Nagpapatotoo po tayo. Sangayon po ba tayo ron? Amen. Talagang paniwalaan natin, o Panginoong kumakalat na salot walang kapangyarihan sa atin yung salot na lumilibot sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Meron tayong tinanggap na baluti na nakasukbit sa atin, nakasuot sa atin, itinamumuhay natin yung katwiran ng pagkabuhay na maguli. So sinabi niya na siya yung gagabay sa atin at maglalayo sa kapahamakan at panganib ng sanlibutan. Naniniwala kayo ron na walang kapangyarihan ng COVID-19 sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Mga mayroong patotoo na pinaniniwalaan, mga silyado, saksi sa pagkabuhay na maguli. May mga relasyon, nag-iintay at nagbabantay sa muling pagparito na talagang bukas na sa puso't isip natin yung pag-iintay natin ay may katiyakan tayo at kasiguraduhan at pag-asa na kung mahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya na sinabi niya mismo yan sa kanyang mga labi. Amen po ba? Amen. People of Zion, darako na ako dito sa vision, sa pangitain sa magaganap na sa atin na mga nabubuhay na ng may pananampalataya, na saksi na sa pagkabuhay na maguli. Pinagtibay na sa puso't isip natin, maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw, yung mga nag-iintay na merong pagkaunawa, na kaya tayo nakikiisa sa paniniwala, may iniintay tayo Nababalik na siya, paparito na siya. Sa pagparito niya, datnan niya tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Ito po yung vision, babasahin ko. Ang sabi ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa ating lahat at tumawag sa ating lahat at pumili at humirang sa atin na nabubuhay tayo ng may pananampalataya sa gitna ng kapighatian at kalungkutan nating lahat. Inaalin niya tayo talagang buhay na buhay ang pag-asa na napakinggan natin, na paniniwalaan natin yung sinabi niya na pinapahayag ko sa social media na ang tagapagligtas, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatunayan ng mga banal na apostol na tinawag at pinili sila upang ipangaral nila ito sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa. Amen po ba? At ito'y natupad na sa atin ngayon. Ang sabi niya sa atin, sabi ng ating tagapagligtas na tumawag sa atin ngayon, in Book of Revelation chapter 22 verse 7, dito na ako magtatapos. Ito yung vision na pangitain, na pangahawakan natin, na sa muli niyang pagpalito, meron tayong napakinggan at pinapapaniwalaan natin, kaya tayo nagkaroon ng relasyon. At kaya niya tayo iingatan sa madilim na sanlibutan dahil talagang napakarami ng kalamidad na dumarating. Ano po? Amen po ba tayo ron? Amen. Siya yung gawin nating sandigan. Siya yung paglagakan natin ng pagtitiwala ng ating paniniwala upang makatyak tayo sa lahat ng mga bagay na nangyayaring mapanganib na sa panahon ng kawakasan dahil sila may kapamahalaan magligtas at bumabay at maglayo sa atin sa mga panganib. Amen po ba? Ang sabi niya sa ating lahat ito, mapalan ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya tayo mapalan, ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Siya po ang itinapos sa krus na nagdusa, na tinubos tayo sa walang kahuluhang lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan dahil tayo'y nabiktima ng pandemya ng aral ng sanlibutan. Kaya niya tayo tinubos sa gitna ng walang kahuluhang lakad ng sanlibutan. Siya din ang may kapamahalaan na tayo'y iharap na maluwalhati, na walang dungis at kapintasan sa paniniwalang espiritual. Naunawaan na po natin yung itinayong kaharian sa paniniwala, hindi istruktura. Sa paniniwala, itinayo yung kaharian ng mga nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Ang sabi ng ating tagapagligtas, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan po natin, nakagagalak naman po yung sinabi ng ating tagapagligtas, madali na siyang paparito mapalad yung tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya mapalad tayo sa muli niyang pagparito dahil ang tagapagligtas na nag-imbita sa atin ngayon na tumawag at pumili sa atin sa maraming lakad ng paniniwala, siya po yung paparito na lumili sa atin sa paniniwala. Amen po ba? Kaya tayo mapalan. Siya yung espiritu ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan natin. Nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw.
Maliwanag na po ba sa atin yung napakinggan natin at pinangaral sa social media na walang bayad yung ating paniniwalaan na manuligtas ang buong sambahayan natin? Na sa mga tahanan natin, lalago tayo sa paniniwala at kaalaman at pag-asa sa paghihintay. Magbasa na tayo ng Bible araw at gabi kung wala tayong importanteng lakad. Amen po ba? Amen. Para sa marurunong, sa mga mangmang, sa mahihirap, sa mayayaman po itong kahayagan ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Kristo sa buong mundo. Amen po ba? Kaya sabi ko kanina, wala akong ginto at pilak na pang-ayuda sa social media. Pananampalataya, meron ako na ibibigay ko, ipapahayag sa buong sanlibutan na mababaon natin ito papuntang langit. Amen po ba? Amen. At naniniwala ako, itinidiklar ako sa lahat ng mga bansa, sa buong sanlibutan, nationwide, worldwide, ito po'y magiging viral at trending, overwhelming. Dahil ito po'y kalooban ng Panginoong Jesucristo na siya ang magpapakilala ng kanyang bayang banal na sariling pag-aari na pinagandaan ng tahanan sa langit na hindi na masisira, kundi hindi na rin magagalaw, na tunay na nakalulungkod sa kanyang paglilingkod. Amen po ba? Amen. Hindi po ito magiging trending dahil sa may ginagawa tayong ibinibigay ng mga temporaryong mga bagay. Kundi ang ibinibigay dito at inihahain sa buong mundo, ang Diyos ay pag-ibig, mapalad yung maniniwala at magtitiwala ng tapat na saksi sa pagkabuhay na maguli na may relasyon. May pag-asa tayo sa muli niyang pagparito. Napawang ang lahat ng mga bagay talagang mayayanig na. Amen po ba? Amen. Na sa kalooban niya magiging viral ito at siya din ang magpapakilala ng kanyang batal na tahanan na pinaghandaan ng tahanan sa langit na hindi nalilipas pa kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man dahil tayo'y bunga sa pagkapanganay. Mga espiritu tayo katulad ng ating tagapagligtas kaya mananatili na magpakailan-kailan pa man yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kundi itinayo ang banal na bundok ng Sayon sa mga bagay na di nakikita, na pinaniniwalaan natin, na naririnig natin sa social media. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga participant ng Panginoong Kristo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kami po'y nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga makakapanood ng programa ng Panginoong Kristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na inorganize sa paniniwala, na itinayo sa paniniwala, na pinagandaan ng tahanan sa langit. Yung bawat magiging participant sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Hallelujah. Salamat. Tunay po mga kapatid at mga kaibigan na patuloy natin itaas ang dakilang pagpupuri at pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yamang tayo ngayon na dinatnan ng katapusan ng sanlibutan, tayo naman ay dinatnan o binigyan o ginawaran ng ating Panginoong Diyos ng kapahingahan upang sa ating pamumuhay ay maging marapat na tayo sa kanyang banal na paningin. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Dahil sa kaisahan ng Espiritu magbuhat sa mga banal sa panahong nakalipas hanggang sa panahong darating, pinapahayag natin mga kapatid at mga kaibigan na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga kagilagilas ng mga bagay. Great and marvelous are thy works. Patuloy natin awitin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Great and marvelous, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints.
dakilang Diyos, Ama, tunay nga, Panginoon, na nakalulugod na ikaw ay papurihan, sambahin, dakilain, at luwalhatiin sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Yamang kami ngayon sa panahon ng katapusan ng sanlibutan ay patuloy mong pinupuspos ng kagalakan ng isang dalisay na kapayapaan na kami ay tunay nga na mayroong hinihintay sa muling pagparito ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga nagsisiasa sa mga hula ng mga banal na propeta, sa lahat ng mga nagsisiasa sa pagtotoo ng mga dakilang apostol, tunay nga, Panginoon, na kami na iyong bayan o iglesia ng banal na bundok ng Zion, tunay nga, na kami nakatitiyak, na kami ang natatangi at nag-iisang bayan na ipinaghanda mo ng dakong kalalagyan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak ang lahat ng mga banal na umawi sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na, Amen. Amen.